Mga sangkay, mayroon pong isang katakot-takot na mangyayari sa ating mundo. Sa isang bansa po, mga sangkay, na ngayon ay pinaghahandaan na po nila. Mayroon daw pong more than 40 million na mga tao ang nagre-ready na sa isang record-breaking na disaster or masamang panahon, mga sangkay, na tatama. At malamang sa malamang, ito po ay dahil sa climate change ngayon. Yun po talaga yung nagpapalala dyan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, welcome po sa Sangkay World Talks, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita. Alright? Dito lamang po yan sa Sangkay World Talks. Kaya naman kung gusto nyo na mga ganitong klaseng topic, walang halong politika, more on world news lamang, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So mahalagang pag-usapan to ngayon, mga sangkay, no? Ito mga nangyayari ngayon sa ating mundo para po ma-inform po tayo tungkol sa mga kaganapang ito. Nabibihira lang din po natin marinig dito sa ating mga local media. Kasi dito sa Pilipinas, we all know naman, mga sangkay, that more on politics and showbiz yung update. While mahalaga din po na malaman po natin yung mga pandaigdigang balita. Ngayon, mga sangkay, ito daw po ang malaking mangyayari ngayon. More than 40 million daw po ito ng mga tao na nagre-ready na. Back here at home, more than 40 million people across the Gulf Coast are preparing for record-breaking rainfall with what's expected to be the first named storm of the season, Arthur, now approaching the state of Texas. So, doon po ito sa US, mga sangkay, na mukhang doon po tatama itong sinasabing malakas na storm. Isipin nyo sa sobrang lakas na ito, 40 million na mga tao ang nagre-ready na po, naghahanda, mga sangkay, dahil po sa posibleng katakot-takot na babagsak sa kanila. So, ibig sabihin lamang po na ito, mga sangkay, hindi lamang Pilipinas ang nakakaranas na ito. Maging yung mga bansa na mga malalaki like Russia, China, America, mga sangkay, kahit po ito mga first world country, nakakaranas po ng mga weather events, mga extreme weather events, dulot po nitong climate change. Here's CBS News correspondent Jason Allen. More than half a foot of rain brought dangerous flash flooding to multiple states today, turning roadways into canals throughout Louisiana. Residents in DeRidder wading through waist-high water to seek higher ground. Grabe, and in no? Mississippi, while some were able to drive through floodwaters, others had to be towed. Lightning and blinding sheets of rain soaked South Padre Island in Texas overnight, and water continued to pour into neighborhoods throughout the state today. Oh, ganyan na po ngayon ang situation ng ating mundo. Guys, ito po yung new normal ngayon. At isa nga po sa pinangangambahan ngayon, baka daw umabot po tayo sa punto na magiging irreversible na po ang lahat, mga sangkay. By 2030, yun po ang pinaka-crucial na taon, mga sangkay. Isipin nyo, ilang taon na lang, 2026 ngayon. Meron na lamang po tayong 4 years na hinihintay para po mag-2030. At kapag umabot daw po doon, mga sangkay, na hindi pa po nasusolusyonan itong sinasabing climate change, itong mga bagyo ay mas magiging delikado na, ang mga pagbaha ay mas delikado na, ang mga pagkasunog sa kagubatan, pagkatuyo sa mga patubigan, mas magiging malala. So more on disaster na po ito ngayon sa ating mundo, no? Kung hindi tayo ready dyan, tingnan nyo na lamang po ang posisyon ng Pilipinas. Puro po tayo isla. Nasa gitna po tayong ng dagat. Napakadelikado ng sitwasyon natin. Ginagawa po tayong kalsada ng mga bagyo. So, kung nangyayari sa kanila yan, how much more sa Pilipinas? Mambihira. So we want Houstonians to remain resilient and be prepared and listen to messaging that may be coming from the mayor or for the Office of Emergency Management. In this Houston neighborhood, after hours of rain, the water is basically using this driveway as a stream bed. That was definitely a lot of rain.
Yeah, in a small period of time. Justin Mill lives north of Houston in Tomball. Justin, you guys are used to rain, you're used to flooding around here, but this is still significant. This is significant for a small period of time. Yeah. So, yung iba pala, tinamaan ng mga sangkay sa part ng Texas. Pero yung ibang part naman, nagre-ready na po sila. I think 40 million mga sangkay, more than 40 million, no? Nagre-ready na po sa pagtama ng malakas na bagyo na ito. For sure. Sun is out, but all of the water that fell here, 6 inches near this neighborhood, still draining out of it and down the street today. Further to the west, near San Antonio, the sheriff's office confirmed that a woman was killed when flash floods pushed her car Grabe. into a swollen creek. Kita nyo, may pumanaw mga sangkay. US po yan. US po yan. How much more dito sa ating bansa? 'Di ba? Sa Pilipinas, mga sangkay, wala po tayong maaayos na mga flood control system. Tapos kinukurap pa yung pera ng taong bayan na pampaayos sana ng flood control. 'Di ba? Ito, tag-ulan na naman mga sangkay. Doon, ang sabi, may El Nino po. Pero alam nyo, mga sangkay, yung El Nino po, nakakabuo po ng mga higanting bagyo yan. So, napakadelikado po talaga ng sitwasyon ngayon. Tony? All right, Jason, thank you very much. In addition to that massive flood zone in the south, more than 80 million people are in the path of potentially powerful storms from the Midwest to the Northeast this week. Meteorologist Rob Marciano tracking. So, eto na, mga sangkay, yung ibang part na po, more than 80 million na po ang nagre-ready ngayon kasi dun din na po tatama ito. Oh, Rob. Hey, Tony. Well, a significant tornado and tropical storm threat coming tomorrow with a bit of a pregame tonight. Severe thunderstorm watches up for some spots that will get hit tomorrow. Again, Illinois, Indiana, and Michigan. That's up until 11 o'clock tonight. And flash flood watch remains across the Texas coastline and much of I-10 as well. As far as the severe weather tomorrow, a level 4 out of 5 potential for seeing tornadoes. Grabe, yung tornado sa kanila, talagang normal na po yan sa US eh. Peoria, Springfield, over towards Kankakee, but Chicago, St. Louis, back through Indianapolis, you're not out of it either. And then this all pushes to the northeast during the day on Thursday. In the south, this is a potential tropical cyclone. Could be our first storm of the season in the way of Arthur as it moves over the Gulf tomorrow. But the big story with this is going to be rain anywhere from 5 to 10 inches in isolated amounts of Grabe. 15 to 20, not out of the question. Hurricane season off to a pretty fast start and tornado season lingering. Okay, so ayan mga sangkay, no? Itong situation ngayon doon sa US, talagang isipin nyo, milyong-milyong tao kabado mga sangkay. At ang iba na nga po, nagkawasak-wasak na. Ito po ang sitwasyon ngayon ng ating mundo because meron po talaga tayong climate change. Pinalalakas na po yung mga bagyo ngayon, no? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.